Hello mga mare. Ang gagawin naman natin ngayon ay isang pangnegosyo idea. Bali, gagawa tayo dito ng dishwashing liquid. Kasi alam naman natin na malakas talaga tayong gumamit ng dishwashing, lalo na kapag meron tayong negosyo, yung kagaya sa akin, nagluluto ako ng mga pagkain, malakas po kami sa dishwashing. Kaya naisipan ko na rin na gumawa na lang ako kasi mas mahal po kapag bibili ako sa grocery or sa tindahan. Mas napapalaki po yung gastos. Kaya gumawa na lang po ako nito at bukod sa may kita ka kahit papaano, yung konsumo mo na dishwashing, parang yun na rin yung pinakatubo mo, 'di ba? Sa totoo lang po mga mare, ilang beses ko na rin itong ginagawa. Kaya lang ngayon po naisipan ko 'tong videohan para mai-share ko naman po sa inyo. Sa totoo lang din, madali lang naman talaga itong gawin. Bale, may instruction naman po siya kapag gusto nating gumawa. In-order ko lang po ito sa Orange Shop. Mura lang po ito. Nasa 200 plus lang yata to eh. Madali lang naman talagang gawin ito. Bali, sundin lang natin yung instruction. Pati sukat po ng tubig dapat tamang-tama lang din yung ilalagay natin. Bali dito po, naglagay ako dito ng 13 liters ng tubig. Pwede pong purified water or mineral water. Pwede rin naman yung tap water lang. Ganyan lang po, susundin nyo lang yung instruction. Makikita nyo naman po dun sa may papel na instruction yung pagkakasunod-sunod nito. Kapag nag-order kayo nito, kaya hindi po kayo malilito mga mare. Bali, unang imimix nyo dito is yung bubble booster po yung unang ilalagay natin. Yung powder po yung nauna kanina. Tapos itong nilalagay ko is yung surfactant. Yan po yung ininex natin. At kapag nilalagay po natin ito, dapat circular motion or paikot po siya. Para yung pagkalat ng surfactant is nakakalat po siya ng paikot. Then, pagka nailagay na po natin, wag muna natin siyang hahaluin at timer natin siya ng 10 minutes. I-rest natin siya ng 10 minutes. At ayan, natapos na nga po yung 10 minutes. Bali, pwede na natin siyang haluin hanggang sa matunaw po yung nilagay natin na naunang dalawang ingredient. Yung bubble booster at saka yung surfactant. Dahan-dahan lang din po ito sa pagmimix para hindi masyadong bumula yung ating mixture. Yan. Konting tiyaga-tiyaga lang po ito at pag nakagawa naman na tayo nito ng isang beses, sa susunod po is napakadali na lang para sa atin na gawin ito. Kung sa tingin natin na-mix na natin mabuti or wala nang buo-buo, pwede na po nating isunod yung pinaka-flavor ng ating dishwashing. Ayan, ako po ngayon is calamansi naman yung ginamit ko. Yung nakaraan kasi lemon eh. Ngayon, trinay ko naman tong calamansi. Yan. I-mix. Pero bago natin to ibuhos, i-mix muna natin yung bote para po sure na tunaw yung ating mixture na calamansi. So, yan, ganyan. Pag naibuhos na natin, haluin lang natin ng dahan-dahan kasi ano to mabula po ito kaya kailangan kapag hinahalo natin is dapat dahan-dahan lang. Kung nakikita nyo pong mabilis yung paghalo ko is naka-fast forward po kasi yung aking video. So, pag na-mix na po natin, eto na po yung ilalagay natin, yung thickener. Yan. Eto po, sa paglalagay ng thickener, dahan-dahan lang ang pagbuhos nito at dapat sinasabayan po ito ng paghalo. Habang binubuhos natin yung thickener, dapat hinahalo din po natin yung mixture. Alam nyo ba mga mare, habang minimix natin ito ng ganito, habang tumatagal, mapapansin natin na parang bumibigat yung ating mixture. Ibig sabihin,
lumalapot na po yung ating dishwashing liquid. Basta ituloy-tuloy lang natin yung paglalagay nito at dahan-dahan lang talaga yung pagbuhos ng powder na to para sure po na habang hinahalo is tunaw na tunaw talaga. Kung gagawin niyo po itong pangnegosyo, kikita po talaga kayo dito mga mare. Kasi sa ngayon, hindi naman na talaga kamahalan yung ganitong ingredients ng dishwashing liquid. Tsaka ano na to parang popular na talaga ito. Kaya pwedeng-pwede na natin itong ipandagdag sa ating negosyo. Lalo na kung meron po kayong tindahan, pwedeng-pwede po ito. Ako kasi meron akong tindahan dito sa labas ng bahay ko. Kaya naisipan ko rin talaga na idagdag na ito sa aking pinagkakakitaan. Ang kagandahan pa nito mga mare, may negosyo ka na, yung tubo mo, pwede na yun na yung magiging consume mo. O 'di ba hindi ka nabibili ng dishwashing liquid sa grocery or sa tindahan. Kasi kahit yun na lang yung tubo mo, yung magagamit mo. Tapos yung magagawa mo is yun naman yung puhunan na ilalabas mo. O 'di ba sulit na sulit. So pagkatapos natin ito na mahalo, tatakpan muna natin ito at kinabukasan na natin ito pwedeng ilagay sa mga lagayan kasi kailangan nakaresto ng 24 hours ayon doon sa instruction. Fast forward na nga ito mga mare at kinabukasan na po ito ng gabi na dito sa amin kasi gabi ko to ginawa nung nakaraang araw. So ito na nga, okay na po yung ating dishwashing liquid. Nakita nyo naman, concentrated na siya, malapot siya, hindi siya talagang sobrang labnaw. Kaya kung ako sa inyo, sundin nyo po yung instruction, lalo na yung sukat ng tubig mga mare. Kasi yun po yung magiging magandang outcome ng ating dishwashing liquid. Kapag sinunod natin yung sukat ng tubig, makukuha po natin ito ng tama. Ako po nilagay ko lang ito sa mga bottled water na basyo. Bali naipon ko lang ito dito sa bahay kapag bibili kami ng bottled water kapag namamalengke ako. Ayan, nakaipon ako at naisipan ko ngang ilagay ito dito. Bali 330 ml yata yung size nitong maliliit. Tapos meron akong dating lagayan. Ayan, pangkonsumo ko naman yung nasa malalaking lagayan. O 'di ba mga mare, ang dami ko po talagang nagawa. Kaya kung ako sa inyo mga mare, subukan nyo na itong gawin. Meron po tayong na-order din sa online shop, yung lagayan niya, meron po yun. Tapos may kasama din yung sticker. Kung gusto nyo po itong i-repack sa mga 1.5, pwede rin. Pwede rin kayo mag-ipon ng mga basyon ng soft drinks, yung mga nasa 1.5 na soft drinks. Pwede po yun, hugasan nyo lang yun, i-recycle nyo. At pwede nyo po itong gamitin na pang lagayan po ng mga dishwashing liquid. So, nasa inyo na rin kung paano nyo ito i-repack. Ako kasi, maliliit lang yung nilagyan ko kasi pang tingi-tingi lang to dito sa aming tindahan. Kaya para mabilis po siyang ma-dispose at makagawa po uli ako sa susunod, 'di ba? So sana mga mare subukan niyo po itong gawin ha. Try nyo, dagdag nyo rin to sa income nyo. Hindi nyo namamalayan o kaya kung ano i-post nyo sa Facebook o may mag-order sa inyo ng mga friends nyo o 'di ba? Kaya marami po tayong paraan na pwede nating pagkakitaan. Nasa atin na lang po 'yun, nasa tamang sipag, tiyaga at diskarte. O paano mga mare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana po sa susunod kong video ay subaybayan niyo po ako at sana naman like and subscribe naman po ang aking YouTube channel, Facebook page at ang aking Facebook account. Maraming salamat po at God bless po. Bye-bye hanggang sa muli po. Ingat kayo, tag-ulan na naman ngayon. Bye!